yung pag sinasabi natin na kumukuha ng isang bagay, pwede kasi na isang impulse control disorder ito. Yung basta kumukuha ng kahit na hindi naman niya talagang gusto pero nasanay siya na kumukuha. Hindi ko pa naman sinasabi na ang isang tao ay pwedeng kleptomaniac yung dahil kinukuha lang niya isang bagay. Kasi ang isang kleptomaniac, kinukuha niya kahit walang halaga yung bagay na yon, or kahit na sabihin nyo kaya niyang bilhin yung isang bagay na yon, kumukuha siya. Pero dahil hindi niya makontrol yung kanyang kamay na kumuha ng bagay na yon, kinukuha talaga. Pero pag titignan nyo, yung utak ng isang tao na sinasabing kleptomaniac, iba ang brain structure niyan. So, sa normal na tao, talagang ganito yung structure ng kanilang utak. Pero ang kleptomaniac, yung sa impulse control, dito yata sa parietal lobe yun, medyo talagang kakaiba siya. Kaya ang tendency, kahit na ayaw niya, napipilitan niyang kunin ang isang bagay. So sana hindi ganito ang magiging, sabihin natin, problema na nahihilig talaga kayong kumuha ng mga bagay-bagay na ganyan. Kasi kumisan, dyan nag-uumpisa lang sa maliit na bagay. Yung, alam niyo yung tinatawag na shoplifting. 'Di ba? Merong pagkakataon na candy lang, kumukuha, tapos tinatago, tapos parang akala nyo adventurous lang ang dating ng mga kabataan na kumukuha. Pero eventually, hindi na candy, kung ano-ano ng bagay ang kinukuha, hanggang sa umaabot na pera na. So kumisan, nakukondisyon yung utak natin na kumukuha ng bagay kahit ayaw natin. So kung sakasakali, wag naman sana na ito ay isang uri ng magiging isang mental health issue, dahil kasi meron na at marami sa ating mga kabataan nagiging ganito, yung mapusok na dinedare na, sige nga, kaya mo bang kunin yan? Diba? So, pag naging ganun talaga ang attitude, nakukondition na kahit ano na lang, pwede nilang kunin. So, nagkakaroon ng tinatawag nating impulse control disorder.